Magandang araw po mga bossing. Tinali Tips 101. So, truth or myth po tayo. Totoo po ba na pagka ang broodcock dapat may palong? Mas maganda daw ang mga similya or inaanak pagka may palong ang ginagamit na broodcock. Para sa akin po, base po sa aking eksperyensya, wala naman po masama kung susunod po tayo doon sa kasabihan po na yun. Ang kaso, may mga broodcock po na malalaki. Habang tumatanda po yan, lumalaki po na lumalaki yung mga patong habang tumatanda sila. Or tapos meron mga peacock naman na nakahabay or tumatakit na po sa mga mata ng mga manok natin. So, kailangan nating piliin kung ano ba talaga ang gusto nating gawin. Priority. Saka habang patatagalin natin na hindi natin pupungusan ng mga manok natin, ay lalaki lalo yung sugat nung, nung manok natin. Saka isa pa, ang pinakasilbi po talaga ng palong ng manok ay para sa thermoregulatory system ng ating mga manok. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, yung pagka mainit po, napapansin niyo, yun na nagtutulong dun, yung dugo dun sa palong na nagsisirculate, yun na nagtumutulong na magpa-circulate ng malamig o parang radiator ba sa mga sasakyan, sa madaling salita. So, yun po, yung mapapansin ninyo, pag naiinitan ng manok, nangingitim po yung palong. So, yun po, pagka naman po magandang sirkulasyon, magandang moisture, pulang-pula naman po yung mga palong ng mga manok natin. So, para sa akin po, hindi po totoo na ganun po na mas maganda si Milya dahil wala naman po talagang connection tungkol sa base sa science na pagka ang ginamit natin broodcock ay may palong, mas maganda ang mga similya. Pero nasa sa inyo na po kung gagawin pa rin po ninyo yun. Basta yun lang po, kung gagawin ninyo, siguraduhin nyo lang po na hindi po tumatakip sa mata ng mga manok natin kasi baka madulin po yung mga manok. At kung sobrang laki na po, mabigat din po para sa kanila yon. So, yun lang po. Kung meron po kayong additional tanong or questions or gusto ninyong malaman ng mga tanong, tanong lang po kayo. So, maraming salamat po. See you all sa next video.